Okay mga bossing, magandang araw ulit sa inyo. At meron tayong ginagawa, syempre, mga old school natin. Pero tayo ulit small body. Small body natin mga bossing, yung nakaraan nating in-upload, halos same nung ating procedure na gagawin, no? At naka 507 din na compressor. O ang mga issue rin nitong ating mga small body, mga puro flare type. Okay? So itong ating mga tubo, hindi na muna natin siya gagalawin at i-convert ng ating o-ring type kasi may mga komplikado yung ating tungan mga bossing eh. So sa sobrang tagal na hindi nababaklas, kinain na ng corrosion. So hindi mo na nagagalawin yung ibang mga hindi natin matanggal, no? Kasi yung ating evaporator, i-convert natin siya ng laminated. At ito na yung ginagawa natin sa kanya mga bossing. Inuupo na natin. Hindi na natin nakuhaan ng eksakto kanina na detalye ng pagdating dahil medyo busy agad tayo, no? Kasi meron tayo, may mga kausap tayo ng mga dumating at dadating pa. So ito, laminated na to. O-convert na natin siya niyan para syempre mabigay natin yung mas magandang lamig, no? Marami nga lang ginagawa sa mga ganito kagaya niyan mga bossing, oh. May mga gap talaga yun dyan kung papaupuin nyo yung laminated na medyo mas malaki, no? Kaya yan yung mga pwede nyo ma-encounter o makita sa mga ganyang conversion. Pero ang maganda lang dyan sa mga nagko-convert, kailangan maayos o masild na mas maganda yung mga daanan ng hangin syempre. Okay, so yun ang ating gagawin dito sa ating small body. Ang ating small body mga bossing ay taga-Taguig at andito, shoutout kay Boss Carl, tama? Ayun o, nasa PNP din mga boss. Ayun, nasa PNP din itong ating kliyente natin na to. Ayun, shoutout kay Boss Carl. Ayun, mga bossing, ngayon tingnan natin mamaya kung kagaya ng small body na nakuha natin, kung same ba nung lamig. Pero may naiwan mga bossing, no? May naiwan tayong hindi gagawin kagaya ng ating mga pan. So tingnan na lang natin mamaya kung ano yung magiging response ng high side sa low side. Kung good pa rin naman kahit yung ating mga pan ay stock. Kasi stock lahat mga bossing eh. Yung kanyang sa radiator, asan ba yung pan niya, Mel? Sa radiator? Ayun, yun. Mga bossing, ito yung kanyang ito yung pinakamaliit na tinatawag natin ng mga piso, no? O yan yung nakakabit sa kanya. Buti nga to, medyo na-convert na ng isa pa. Dalawang klase kasi yung ating motor na nakakabit sa ganyang small body. Kung mapapansin nyo mga bossing yan, may tabas, oh. Kasi yung pinakang uring talaga niyan, mas maliit pa rito. Ito na-convert na ng mga pag-big body naman, yung mas malalaki na ng konti. Pero yung nilalagay natin dyan, mas malaki pa. Pagka kino-convert na natin ng mas malakas na pan, no? Sa ngayon, hindi muna natin siya gagalawin. Tupalo na lang yan. Ngayon, titingnan na lang natin kung magiging good pa rin yung ating high side, no? Pero syempre, nakalaminated na tayo ng ating condenser, mga bossing yan, no? Oh. Tapos yung pan yan, nakasabay din sa ignition. So, kung halimbawa magpapalit si Boss Carl ng pan at gusto niya nang ipasabay sa original, so titingnan natin yung wiring, no? Para at least urig-urig tayo dun sa ating electrical at saka sa mga pan. Kasi siyempre mga bossing, pag nakarekta yung pan, walang patayan yun hanggat di mo pinapatay ng susi. Hindi naka-aircon mga boss, gagana yung pan natin pagka uminit yung kanyang makina, no? O yun muna mga bossing, yun ang titesting natin dito sa ating small body. Yan ang project ni Boss Carl dito sa kanyang small body. Yung mga mags niya mga bossing, no? Yung nga lang, hindi power steering tong 16 valve natin, kaya medyo mabigat ng konti, no? Pero kayang-kaya daw naman. Kumbaga, pagka naman ka lang naman mga bossing pagka yung nagmamaniobra ka lang sa alanganin, yun lang naman na mabigat dito sa ating hindi naka-power, no? At meron din tayong ginagawa mga bossing na isang Kia Carnival. Galing pang Puerto Galera to mga bossing. O yun, shoutout ulit kay paring Joel, saka kay Boss nakalimutan ko? Johnny. Nakakalimutan ko sa pangalan ni Boss Johnny. Okay, kasi yung ating Land Cruiser no nakaraan mga bossing, kanila rin yan, no? So yung sinunod nila sa atin ngayon na papagawa itong Kia Carnival. Ang issue ng ating Kia naman mga bossing ay walang free yun nung dumating sa atin. So ang ginawa natin dito, pinababa natin yung condenser para ma-check up. Liligtas natin yan, pati compressor ipapababa natin mga bossing. Kasi medyo tawid dagat, malayo at kailangan ma-check na lahat kung ano yung mga kailangan gawin.
At pati yung kanyang evaporator, pinababa natin dahil ang purpose natin dyan para ma-check natin kung may leak o wala. Dahil nga nasilip namin yung ibang parte ng mga linya, wala siyang basa o palatandaan na may leak doon sa mga linya. Kaya isa sa mga pwede natin pagdudahan na mga nakatago mga bossing si evaporator. So dalawa yan, meron pa yan sa likod, pababa din natin yan. Unahin lang natin tong harapan, medyo mabigat-bigat kasi dahil tanggal dashboard tong ating Kia Carnival, no? Hindi kamukha nung ating mga old school. Naku po, saglit lang, 4 na tornilyo lang, kaya mo nang tanggalin ng evaporator. Pero itong mga latest natin mga bossing, wala. Kailangan mo pang tanggalin lahat, no? O, tingnan natin mga boss kung mabibigyan natin ng mas magandang detalye mamaya. Dahil pagka nagko-convert kasi ako ng hindi ako makahawak ng cellphone. O kaya medyo nagiging limitado yung ating pag-post ng video sa ating YouTube, no? At kahit sa page, kaya nagiging picture na lang ang ginagawa namin pagka sakaling masyadong busy, no? Pero kung hanggat maaari at mabibigyan natin ng detalye kung bakit nagkaroon ng leak o ano naging problema, mas maganda sana, no? Para at least ma-share namin sa inyo yung ginagawa natin. Okay, tingnan natin mamaya itong dalawa nating ginagawa kung ano makukuha natin. Ang maganda sa ating conversion mga bossing, kagaya nung lagi ko sinasabi, hindi tayo nagko-convert sa mga malapit dito sa ating katawan ng evaporator natin. So ang lalayo natin mga boss, hindi natin ginalaw yung isang side, tapos dito lang tayo naglagay, dito lang tayo nag-additional o nagdugtong, at tapos gumawa tayo ng panibagong hotline. O yun na yun, lalagay natin sa ating small body. Napakalaki na evaporator. Okay mga boss, magliligtas na lang tayo dito sa ating small body. May konti lang problema dun sa ating dugtungan, dun sa ating lagayan ng charging valve. So, medyo may corrosion na mga madumi, hindi mahinang na maganda. Pero yun na lang naman, yun na lang. Tapos ligtas na tayo, nakakabit na rin tong ating radiator. O, tapos maglulod tayo ng freon. Mga boss, load na tayo ng freon dito sa ating small body. Okay, medyo maganda naman ang high side, no? Nasa 150 lang. Ang low side niya may konting galaw mga bossing. 40, bumababa ng 40 eh. Pero may konting palag yung ating gauge ng ating low side. So yung ating pinakang plate valve ng ating compressor, nakita na kasi natin siya ng hindi ganun kagandang langis sa loob, no? So hindi na natin kasi pinakagalaw yung ating compressor dahil nga may problema yung ating mga fittings. At sinasubject na naman natin sa palit yan, sabi natin sa kliyente, no? Kung sakaling talagang magkakaroon ng error do sa ating compressor, palitan na ng panibago, no? So hindi lang natin kasi masabay-sabay ngayon dahil syempre gastos nga yan. Tsaka yung ating pan, yan pa rin yun. Yan pa rin yung stock nya. Tsaka yun na dito sa ating radiator pan. Pero ang maganda rito, yung low side natin mababa mga bossing. 150 lang. So kahit natanghali, kahit mag 175, 180 siya, pasok pa rin tayo, no? Yun lang medyo hindi komportable yung low side natin. May konting inig. Nakabukas pa yung pinto, nag-aayos pa sila ron. Okay, maganda sana pag nag-setup talaga sabay-sabay, no? Kaso talagang medyo sakit din sa bulsa mga bossing, no? Kahit pa paano kasi high speed na pan, ko-convert mo yan, mga yan, dagdag gastos yan eh. At syempre yung compressor 507, pero mura lang bago niya mga bossing. Kahit na bago na lang siya na kahit nga hindi siya mag-original na bago niyan, walang problema, pwede naman yan. Nakalaminated naman na siya ng condenser natin. Malaking bagay na to, itong ginawa natin dito sa ating small body. Pero meron pa tayong isasagad dyan. Ibig sabihin, meron pa nga. Dahil unang-una, high speed na pan, wala pa tayo. Yung compressor natin, kaya pa nating lagyan yan ng 15C. Kasi may mga original naman na Japan na mga 16 valve na naka 15C naman ng compressor. So pwede pa natin lagyan yan ng mataas na compressor o kaya mas malakas na speed na compressor. Pero yun nga lang, yung gastos syempre mag-iiba na naman. Kasi pag nagbago tayo ng compressor mga bossing, magbabago na naman tayo ng bracket, fittings, saka belt. O kaya gastos na naman yun. Pero kung natanong nyo sa akin meron pa bang igaganda, marami natin pwedeng i-offer sa ating mga kada unit, kada sasakyan kung paano natin siya papalamigin, no?
Depende yan sa mga gagamitin nating mga pyesa. Antayin na lang namin to. So antayin namin matapos yung nasa likuran, di rin kami makakalabas. Pero very good naman na, oh. Check natin yung lamig mamaya pag paikot na tayo ng Frio natin. Mga boss, ito talaga yung final nating reading, no? Nagta 35 naman siya, bumababa pa nga ng 35, no? Pero yun nga lang talaga yung galaw, no? So puno na tayo ng Freon. Lamig niya, nakakuha naman tayo ng gis kahit pa paano. Yung thermostat, check natin kung paano bumalik. Medyo matagal bago bumalik eh. Yan, naka-off eh. Pero nakakaabot naman tayo ng gis. So hindi tayo makakapagpababa kagaya ng isang ating small body na ginawa, dahil nga yung ating compressor, may nakitaan na natin siya na hindi ganun kaganda. Dalawa nating fan medyo matamlay din, no? So yun yung mga ipapa-upgrade pa natin dito sa ating kliyente. So tingnan na lang muna natin kung hanggang saan niya mapapakinabangan to bago siya mag-upgrade nun, no? Pero kung sa akin, kulang pa to pag ganito, no? Hindi tayo masaya. Okay, so yun yung pinaka pwede kong sabihin. Pag hindi ako nakakapagpababa ng nasa 8, hindi tayo masaya, no? Pero yan lang muna yung gagawin natin yan, dahil yan lang ang kaya. Nagbabago-bago kasi yung bomba ng compressor natin. Ayan, no? Yung plate valve sa loob niya, sigurado ako mayroong problema. Okay mga boss, yung ating Corolla, papaobserbahan muna natin kay Boss Carl. So may mga nagbago naman, pero kagaya ng sinasabi ko mga bossing, pag hindi ko nakuha yung gusto ko, hindi pa ako komportable. At yun yung project na gagawin namin ni Boss Carl. Ganun na lang, kulang pa. High speed fan, compressor, medyo may konti na. Ayun. Pero pag nabuo natin, lalamig din to ng sakit. Kaya pa natin yan. Sasagad natin yan. Basta pang-ari ang unit, gagawin natin na mas maganda pa. Yun nga lang, medyo limitado mga bossing. Kaya kung ano lang muna yung meron ngayon, yun muna ang ginawa namin ni Boss Carl. Okay Boss Carl, salamat na marami. Thank you, highly recommended si Sir. Yun o. Kung pagka aircon ang kailangan nyo, punta lang po kayo sa RCS. Yun o. Aircon Care. Yun o, salamat. Shoutout sa PNP natin, Philippine National Police. Shoutout sa inyo. Mga boss, yung ating Kia Carnival, pinapalitan natin ng evaporator dahil nakitaan na natin siya ng mga corrosion, no? Pero pina-actual test namin, walang lumabas, pero pinapalitan na natin para sigurado. Ito yung kanya. Tapos ito yung likod ng mga boss. Yung likod talaga positive meron. Ilik talaga yung likod. Ito lang kasi sobrang daming corrosion. Kung susuli natin, baka bumigay din kaagad kasi same lang ng buhay yan mga bossing. Kung gano'ng katibay yung likod, gano'n din yung harap. So halimbawa na una yung likod, malamang susunod din to. Abala mga bossing. Mas okay sana kung yung likod ang walang butas mga bossing, kahit pa paano hindi gano'ng kahirap tanggalin yun, no, kumpara dito sa harapan, no. Pero dahil nga ganyan siya kahirap, gano'ng kalayo yung ating kliyente, o kaya nakapag-desisyon naman sila na palitan na lang din na yung harapan, no. Okay lang, yun yung ating Carnival, yung nasa harap nating small body. Hindi pa rin mawala-wala yung leak dun sa ating dugtungan. So tingnan natin mamaya kung nahinang na ba nila. Mga bossing, orig lahat yung ginamit natin dito sa ating Kia Carnival natin, no? Lahat yan orig. Para sigurado tayo. Mga bossing, yung ating Kia Carnival naglo-load na rin ng Freon, na isulit na lang yung kanyang dashboard. Hindi na natin naabutan niya kung paano nila sinuli yan. Sana naman ayos. Load. Ilan na yan? 30. Wala. Basa ba? Malamig. Okay, pero yun na yung reading niya. Tingnan natin kung hanggang saan itong ating Kia Carnival na ito mga bossing. Kasi yung ating Corolla, medyo natatabangan tayo sa kanya. Tingnan natin ito pag na fully charge na.
Mga bossing, yung ating final na reading sa ating Kia Carnival, maganda naman, nasa 35, mataas lang ng konti, mga 36. High side natin, walang 200. May konting black oil na tong compressor nito, pero good pa naman. Hindi nga sana papalitan yung ating evaporator, pero nakumbisi natin na mapalitan na ng panibago kasi nga sayang yung biyahe, mga bossing. Lamig niya, no, mas ito yung gusto kong lamig eh. Mga bossing, yung ating Corolla kanina, hindi tayo nakapagpababa ng G's. Ito nasa 5. Kasi bagay, iba naman kasi to, no? Mas malaki talaga to, mas malakas ang aircon ng ganito, malaki yung evaporator din niya. Pangalawa, yung dual to, mga bossing. Pero yan yung lamig na nakuha, mga boss, no? May konting damage compressor kagaya ng sinasabi ko dahil yung black oil kulay gray, hindi naman totally black oil, no? Pagka ganun kasi may konting damage na yung ating compressor. Ang maganda lang ginawa natin dito sa ating Kia na i-flashing din natin yung system, no? Para at least kahit pa paano mas komportable yung ating linya at saka yung compressor natin medyo mas guminhawa yung ating pump, no? Okay, yun lang mga bossing, medyo late na rin kami, mga alas 5 na. Bukas naman meron pa tayong isang gagawin, isang Pajero pa. Yan, no? So tingnan na lang natin kung ano mga gagawin natin sa Pajero natin bukas. Okay, ayun lang mga bossing, salamat na marami, ingat lagi, God bless sa ating lahat.